Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Simeon. Taong 1980, Iloilo. Noong dekada 80, sa pinakabundok na bahagi ng baryo San Jeronimo, may isang matandang lalaki na halos araw-araw binibisita ng mga may karamdaman. Si Lolo Simeon, isang manggagamot. Hindi nakilala mula sa siyensyang pamamaraan, kundi sa karanasan at taimtim na panalangin. Ang bahay niya ay gawa sa kahoy. May bubong na pawid. Nasa gilid ng isang malawak na punong balete. Pero ang hindi alam ng karamihan, si Lolo Simeon ay may kasama sa bahay. Hindi tao, hindi hayop, kung hindi isang duwende. Maliit ang itsura nito na halos kasing liit lang ng galon ng suka, pero sobrang ingay at mahilig sumabat. Siya si Pilo, ang gabay ni Lolo Simeon. Makulit, sulsulero, pero kahit ganon hindi siya iniwan ni Lolo Simeon kahit saan. Ang bango ng sinangag mo pero mas mabango yung tinapay ni Aling Marta. Wika ni Pilo sabay kindat. Kapag tinapay ang hanap mo, lumipat ka ng bahay. Hindi ako panadero, Pilo. Kahit araw-araw silang nagtatalo, si Pilo ang nagsisilbing mata at tenga ni Lolo Simeon. Siya ang nakakaramdam kung may kakaibang enerhiya at kung may sakit na hindi basta-basta lagnat, kung may pasyenteng galing sa ibang mundo. Isang umaga habang nililinis ni Lolo Simeon ang kanyang mga bote ng langis at ugat ng halaman, biglang may kumatok. Tapo, Lolo Simeon, may dinala po ako. Binuksan ni Lolo Simeon ang pintuan at naroon si Kaiya. Bitbit ang isang batang lalaki na wala na sa sarili. Nangihina pero walang sugat. Malabo ang mga mata pero walang lagnat. Hindi ko na alam ang gagawin. Kahapon naglalaro lang siya. Tapos nung matutulog na, biglang nagsimulang manginig. Ngayon halos hindi na makausap. Tinignan ni Lolo Simeon ang bata. Inilagay ang palad sa noo nito, pero hindi naman mainit. Hinaplos ang batok at wala namang bukol, pero may napansin siyang kakaiba. May amoy ang balat ng bata, amoy malamig na abo. Kilala ko ang amoy na yan. Si Bendoy lang ang gumagamit ng ganyang usok sa panggagamot. Wika ni Pilo. Hindi maaari. Matagal nang nawala si Bendoy. Wala sa baryo, oo. Pero hindi ibig sabihin, wala na siya sa mundo. Pag-uusap ng dalawa sa isipan. Tumahimik si Lolo Simeon. Matagal nang hindi sumasagi sa isipan si Tata Bendoy, ang dati niyang kaibigan. Kasamahan sa panggagamot. Pero simula nang mapunta ito sa ibang landas, sa paggamit ng takot at usok sa pagpapagaling, nagkalayo sila. Ang huling balita niya, lumipat ito sa kabilang lambak. Nagtayo ng sariling kubo. Nagkakalat ng balita na siya ang tunay na manggagamot. Nang gabing yun, habang tulog ang bata at nagbabantay si Kaiya, lumabas si Lolo Simeon at Pilo sa may puno ng balete. Doon sila palaging nag-uusap ng mas malalim. Aminin mo, ramdam mo rin, di ba? Hindi sakit ang bumabalot sa batang yan, kundi sumpa. Tama ka. Nararamdaman ko rin ang basbas pero hindi mula sa langit. Ibig sabihin may isa pang manggagamot na humawak sa bata. Isa lang ang kilala kong gagawa ng ganito. Si Bendoy. Aba. Kung ganun maganda ka, mamayang gabi magpaparamdam na yon. At parang sinagot ng hangin si Pilo. Biglang bumigat ang simoy ng hangin.
Umihip ang hanging may dalang usok. Amoy dahon na sinunog. Halong pulbos ng buto. Sa gitna ng dilim, may lumitaw na figura. Matangkad, payat at may sombrero. May hawak na baston. Ang muka ay kulubot, pero ang mata ay maliwanag. Sa tabi niya ay may nakaupong duwende. Mas malaki kay Pilo at may pulang sombrero. Simeon, ang hangin, hindi mo na kontrolado. Bindoy, hindi lahat ng amoy ay kailangan sundan. Minsan, kailangan din umiwas. Umiwas ka na noon pa, hindi ba? Ngayon nakita mo, umabot din ako sa'yo. Wika ni Sarko, ang duwendeng nasa balikat ni Tata Bentoy. Aba, nandito na naman ang pangit. Parang may bulate sa ipin. Ang mahalaga may ipin. Nagkatinginan si Lolo Simeon at Tata Bendoy. Wala pa mang salita. Ramdam na nila pareho. Kailangan na itong tapusin. Biglang nagdilim ang paligid. Ang lupa sa ilalim nila ay umangat. Ang hangin ay umikot. Isang pabilog na liwanag ang lumitaw sa gitna ng punong balete. Hinigop silang lahat. Nakapasok na sa ibang dimensyon. Lugar ng mga paniniwala. Kung anong sinasabi nagkakatotoo. Kung anong intensyon ay nagkakakulay. Pagdilat ni Lolo Simeon, iba na ang paligid. Walang lupa, walang langit. Parang alapaap na asul na gumagalaw. Dito ang dasal ay nagiging alon at ang galit ay nagiging apoy. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang bigat ng katawan. Nasa ere siya, pero hindi nahuhulog. Ang paligid ay parang ulap na may hugis kulay asul, lila at ginto. Ano ba ta? Parang sinawsaw ako sa sapaw ng langit. Baka naman sa sabaw ng utak mo. Ang bawat hakbang nila sa hangin ay lumilikha ng tunog. Hindi paa ang dumadampi kung hindi intensyon. Kung gusto mong lumakad, iisipin mo lang. Kung anong intensyon, yon ang magdidikta kung saan ka dadalhin. Si Lolo Simeon ay hindi nagpadala sa gulo ng kulay. Pumikit siya. Hinawakan ng mutya sa loob ng kwintas. Maliit na pulang alitaptap. Na tila buhay. Ang liwanag nito ay lalong lumakas. Lumutang mula sa dibdib. Nagbigay ng daan sa harapan. Dito tayo magkakaharap, Bendoy. Lumutang din si Tata Bendoy. Tinatapakan ang usok na parang hagdan. Sa bawat kilos niya ang paligid ay tila humihigop ng liwanag. Pinapalitan ng anino. Sa kanyang likod ay si Sarko, naglalakad na parang hari sa palasyo. Dito, hindi mo ko matatalo sa dasal lang at kung sinong mas malakas ang paniniwala ang siyang mananaig. Hindi ko layunin ang manalo. Ang layunin ko lang, pagalingin ang bata na penerwisyo mo. Kumidlat sa paligid. Lumitaw sa gitna ng espasyo ang anyo ng bata. Makikita ang imahe nito sa isa sa mga ulap. Ang parteng balat nito ay nangingitim ang kulay. Tila unti-unting inaagaw ng anino. Ay, kanya ka ba kabang Bintoy? Bata pa yan. Hindi mo dapat dinadamay sa mga kalukuhan mo. Aba, mas mangmang yung naniwala sa liwaliwanag. Umikot ang dalawang duwende sa gitna. Si Pilo ay bumuga ng liwanag mula sa kanyang bibig. Habang si Sarko, nagbuga ng itim na usok. Nagsimula ng lumakas ang ihip ng hangin. Ang dimensyon ay tila naging arena. Sa bawat galaw nila Lolo Simeon at Tata Bindoy, may lumalabas na hugis sa paligid. Kamay ng panalangin at mata ng panunumpa. Si Lolo Simeon, humawak sa kanyang mutya.
bumigkas ng tahimik na panalangin. Nagbibigay galing na liwanag, daluyan ng lakas. Iligtas mo ang batang ito sa kampo ng kasamaan. Mula sa kanyang palad, lumabas ang sinag ng pulang alitaptap. Lumipad papunta sa ulap ng bata. Sa pagdikit nito, nagliwanag ang ulap. Umikot ng mabilis, pero hindi pa rin napasag. Biglang sumigaw si Tata Bendoy. Ipinikit niya ang mga mata at mula sa kanyang hininga, lumabas ang napakalaking figura. Meron itong pakpak. Binangga nito ang ulap. Nayanig ang buong dimensyon. Ang liwanag ng alitaptap ay naitulak, ngunit hindi nawala. Lumulutang pa rin at lumalaban. Hindi mo ko maiintindihan, Simeon. Kaya kong pagalingin ang buong mundo kung matututo silang matakot sa akin. Hindi mo sila pinapagaling, Bendoy. Kinokontrol mo sila. Umikot ang paligid. Ang mga dasal ay nag-anyong ibon. Ang mga sigaw ay naging patalim. Sa gitna ng kaguluhan lumipad si Pilo at sumigaw, habang dala ang isang maliit na sanga ng sampagita. Abahito, tanggapin mo, Sarko! Wika ni Pilo, sabay saksak ng bulaklak sa dibdib ni Sarko. Nangisay ang isa pang duwende. Ano itong ginawa mo? Ang halimuyak ng kabutihan. Hindi magugustuhan ng kagaya mo. Mabaho ka na. Masama pa ang ugali. Nagkatinginan si Lolo Simeon at Tata Bendoy. Pareho silang hingal. Parehong pinagpapawisan kahit walang init sa paligid. Bendoy, bago mo ko saktan, tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit pa ako nandito. Sige, magsalita ka. Bakit nga ba? Dahil pinili kong manatiling manggagamot, hindi mandirigma. Muling sumiklab ang liwanag mula sa mutya ni Lolo Simeon. Sa pagkakataong ito, hindi ito umatake. Binalot nito ang anyo ng bata. Unti-unti ang kulay ng balat ng bata ay bumalik sa normal. Ang mga mata nito ay kumukurap na. Ayan na! Gumagalaw na siya! Hindi umimik si Bendoy. Tila natulala sa nakita. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang baston sa kawalan at ang malaking anino na merong pakpak nagsimulang malusaw sa hangin. Habang si Sarko ay tahimik na lang, biglang naupo. Ang dimensyon ay unti-unting bumagal at ang kulay ay naging puti at asul. Isang malambot na tunog ang pumalibot, tila awit ng hangin na umaawit ng tama na. Dumapo ang mutya pabalik sa palad ni Lolo Simeon. Ngumiti si Pilo, humawak sa balikat ng matanda. Ayos ka rin talaga, no? Hindi ka pumatol, pero ikaw ang huling nakatayo. Nanatiling nakaupo si Bendoy sa malayo. Hindi nagalit, pero hindi rin masaya na parang isang matandang nagsimula sa mahabang bangungot. Ang buong akala ko, galit ang lunas sa takot. Hindi galit ang lunas, Bendoy, kundi paninindigan, pag-intindi at pagmamahal. Dahan-dahang bumukas ang langit sa itaas. Isang sinag ng liwanag ang bumaba. Hinihila sila pabalik sa kanilang mundo. Bago pa man tuluyang makabalik sa mundo ng tao, tila huminto ang oras sa gitna ng dimensyon. Umikot sa paligid ang liwanag, parang may iniimbita na magbalik tanaw. Napatigil si Lolo Simeon. Tumingin siya sa lupa sa ilalim ng paa at doon nagsimulang magbukas ang isang alaala. Ilang dekada ang lumipas. Sila ni Bendoy noon ay magkaibigan pa. Magkasanib sa panggagamot. Nung mga panong iyon hindi pa sila ginagabayan ng mga duwende.
Bata pa si Simeon at si Bindoy ay kaedad niya. Nagsasama sila tuwing may tinatawag sa baryo. Nagsasalo ng baon, nagpapalitan ng halamang gamot. Isang araw, may pasyente silang tinulungan. Isang batang babae na tinamaan ng kakaibang sakit. Si Simeon ay gumamit ng tubig at dasal. Si Bindoy, nagtimpla ng sangkap na may halong dugo ng manok. Nang gumaling ang bata, ang tao ay nagpasalamat kay Bindoy, hindi kay Simeon. Doon nagsimulang magbago si Bindoy habang si Simeon nanatili sa liwanag ng dasal at natural na lunas. Si Bindoy ay unti-unting natuto ng mga madaliang paraan. Mas mabilis at epektibo, kaso nga lang may kapalit. Isang gabi, habang magkasamang umiinom ng salabat si Simeon at Bindoy, nagsalita si Bindoy habang pinagmamasdan ang nag-aalab na ilawan. Napansin mo bang mas pinaniniwalaan nila ako dahil merong takot? Kapag may takot, mas sumusunod ang tao. Tama ka naman, mas sumusunod nga. Pero hindi gumagaling ng lubos. Hindi lahat kailangang gumaling. Minsan, ang kailangan lang nila ay sumunod. Simula noon, nagkahiwalay sila ng landas. Nang mga sumunod na taon, nawala si Bindoy sa baryo. Matagal na walang narinig na balita tungkol sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang araw, nabalitaan ni Simeon na may manggagamot sa kabilang lambak na nagpapagaling daw gamit ang mga anino, usok, at paminsan-minsan sakripisyo ng hayop. Alam niyang si Bindoy ito. Sa unang pagkakataon na nagpakita si Pilo kay Simeon, nasa ilalim ito ng punong balete. Malaki ang bunganga pero may busilak na kalooban. Si Pilo ang unang nagturo sa kanya kung paanong gagamitin ang mutya ng alitaptap na kulay pula. Hindi lang para sa kapangyarihan, kundi para sa pagpapagaling. Ang mutya ay hindi agimat para sa kulo. Para ito sa pagilom nang hindi kayang gamutin ng kamay. Paanong hindi kayang gamutin ng kamay? Kapag ang sugat ay mula sa itim na mahika, trabaho mong pagalingin sila. Bigyan ng pag-asa. Nabalik si Lolo Simeon sa kasalukuyan. Naroon pa rin sila sa dimensyon. Pero patak na lang ng oras ang natitira. Sa likod niya ay tahimik si Bindoy. Napapaisip sa mga kaganapan. Bindoy, naaalala mo ba? Isang gabi, umuulan yun eh. Tumulong tayong maghilot ng isang buntis sa kabilang bundok. Dalawa tayong nagbantay. Hawak mo yung lampara, tapos ako yung humihilot. Naaalala ko, kaibigan. Pinatay ko yung ilaw noon dahil gusto ko na akong tignan ng ina kapag dumilat siya. Pero hindi siya tumingin sa atin. Tumingin siya sa anak niya. Tahimik ang paligid. Si Pelo at Sarko ay hindi kumikibo. Sa unang pagkakataon, si Sarko ay hindi nagsalita. Nakayuko lang siya habang kumakamot sa lupa ng dimensyon. Hindi ko lang sinabi sa'yo, Bindoy. Pero nung una mo kong nakita may galit sa loob mo. Ako ang umaalingaw-ngaw na galit na yun. Ibig sabihin, ako pa rin. Hindi ko yun ginawa. Ikaw ang pumili. Sinang-ayunan ko lang ang pagpapasya mo. Lalong lumamig ang paligid. Ang kulay ng dimensyon ay naging mapusyaw na bughaw. At ang anyo ng bata sa bula ay tuluyan ng bumalik sa normal. Tila handa nang bumalik sa kanyang katawan. Mukhang tapos na. Tumango si Lolo Simeon. Hindi siya lumaban para manalo. Lumaban siya para maalaala at hilumin. Hindi lang ang bata, kundi ang sugat ng kanilang pagkakaibigan. Ang dimensyon ay nagsimulang mabasag sa liwanag.
Pira-piraso ang kulay na tila basag na salamin. Unti-unting hinihigop ang lahat pabalik sa kanilang mundo. Sa pagbagsak ng sinag mula sa dimensyon, tila muling isinilang ang mga katawan nila Lolo Simeon, Pilo, Tata Bindoy at Sarko. Pagdilat ng mata, bumalik sila sa paanan ng punong balete. Parehong lugar ngunit iba ang ihip ng hangin. Ang puno ng balete ay tila yumuko. Ang mga ilaw mula sa alitaptap ay umiikot sa paligid ni Lolo Simeon. Tahimik na ang gabi. Ayan na, nakabalik na tayo, tapos na hindi ba? Ano pang inaantay mo dyan? Ayos ka rin, Pilo ah. Ayaw mong magpaawat. Tumayo si Tata Bindoy. Mabagal pero buo ang tindig. Ang baston niya na kanina ay nawala ng sigla. Ngayon ay muling nagliyab ng maitim na usok. Simeon, kahit anong alaala ang ibalik mo, hindi na tayo pareho. Alam ko, pero hindi ibig sabihin kailangan nating sirain ang isa't isa. Pero kung ang paniniwala mo ang balak mong ipilit, kailangan ko ring panindigan ang sa akin. Muling umihip ang malamig na hangin. Umikot sa paligid nila ang mga alitaptap. At sa pagitan ng liwanag, lumitaw ang linya. Isang pabilog na guhit sa lupa, tila guhit ng hangganan. Sa labas ng guhit tahimik ang mundo. Sa loob ng guhit ang dasal ay muling nananariwa. Ang usok ay naging anino at ang mutya ay nagsimulang magliwanag. Muling humawak si Lolo Simeon sa kanyang mutya. Pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi ito laban para magpakitang gilas. Isa itong paalala na kahit sa madilim na gabi, may liwanag pa rin na matatagpuan. Tama ka, kaibigan. Pag-usayan mo dahil kapag nanalo ka, wala na akong karibal na tweet eh. Pumwesto si Tata Bindoy. Itinaas ang baston. Binigkas na ang mga panalangin. Mula sa kanyang likod, lumabas ang isang malaking figura. May hugis na parang hayop, uwak, ahas at paniki. Lahat sila ay umikot sa hangin. Mahalaga ang takot sa mundo para hindi na muling magkasala ang mga tao. Tuluyan ka ng nilamon ng iyong paniniwala, kaibigan. Sa isang iglap nagsimula ang ikalawang sagupan. Mula sa mutya ni Lolo Simon, lumipad ang liwanag na parang linyang dumadaos-dos sa hangin. Tumama ito sa mga anino ni Bindoy. Nagliyab ang mga ito ng asul. Ngunit mas mabilis ang sumunod. Bumuga si Bindoy ng makapal na ulap ng anino na lumamon sa paligid. Hindi makita ni Lolo Simeon ang lugar. Wala siyang ibang nararamdaman kung hindi bigat. Parang pinupunit ang loob ng dibdib niya. Tandaan mo, kaibigan. Hindi sa lahat ng oras kailangan ng lakas. Linaw ng isipan. Yan ang mahalaga. Huminga si Lolo Simeon. Hindi lamang pagkuha ng hangin mula sa ilong. Pinakalma ang puso't isipan. Kung ang layunin ko ay para sa kabutihan, ilabas mo ang tunay kong lakas. Biglang sumiklab ang mutya ng alitaptap sa dibdib niya. Banayad ang kulay, tulad ng unang sikat ng araw tuwing umaga. Sa isang iglap, nagdulot ito ng malakas na liwanag. Bumangga ito sa usok ni Bindoy. Ang mga anino ay unti-unting nawawala. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Paano mong napigilan? Ang pagdarasal ng tapat para sa kapwa ay hindi matatalo ng galit na para sa pansariling intensyon lamang ang pakay. Sa gilid ng guhit si Sarko ay biglang napaupo. Napakamot sa ulo. Napabuntong hininga. Ano ba naman tong laban ng dalawa? Akala ko patayan. Puro drama. Yan ang hirap sa'yo, Sarko. Dinadaan mo sa dahas ang lahat ng bagay.
hindi palaging tigas ng pangangatawan, kundi sa tibay ng kalooban at linis ng puso. Muling tumahimik ang paligid. Si Bendoy ay nakatayo pa rin, pero hindi na mayabang. Inilapag ang baston, tinapakan at pinirapiraso. Ang buong akala ko, maaaring itama ang mali sa pagpaparamdam ng takot at sakit. Ngunit hindi pala, kaibigan. Hindi pa uli ang lahat, kaibigang Bendoy. Gusto ko mang sumunod sa tama pero mahirap na. Kapag nasanay kang mabuhay sa galit, yun na lang ang natitira sa'yo. Wala namang madali kahit sa anong aspeto. Walang madali sa paghilom, kaibigan. Lumapit si Pilo. Inabot ang bulaklak kay Sarko. Para hindi na mainit yung ulo mo. Mabango yan kumpara sa bibig mo. Maraming salamat Ngayon lang ako nabigyan ng bulaklak na hindi galing sa burol. Mabango pala Ilang sandali pa sumilip na ang buwan. Wala ng ulap at wala ng usok. Tahimik na ang gabi. Malamig, payapa, may dalang panibagong pag-asa. Sa ilalim ng punong balete muling narinig ang huni ng kuliglig. Wala ng sigawan at wala ng kaguluhan. Tanging katahimikan ng mga pusong napagod, ngunit buo pa rin. Hindi ito katahimikan na dala ng tagumpay, kundi pagod ng mga pusong nagsimulang bumitaw sa galit at unti-unting tinanggap ang bigat ng mga nagawa. Sa pagbalik nila sa lupa, wala nang dalang armas o paninindigan. Tanging ang hangaring magsimula muli sa isang mundong hindi na kailangang punuin ng takot. Sa ilalim ng punong balete, dahan-dahang bumangon si Lolo Simeon. Napapikit siya habang hinahawakan ng lupa. Lupang hindi para sa labanan, kundi para sa paghilom. Wala ng usok o ulap. Totoong hangin na ang humahaplos. Ang gabi ay tumahimik na. Si Pilo ay nakaupo rin sa ugat ng puno. Wala na ang dating kulit sa muka. Ang maliit na katawan ay nakayuko. Para bang iniisip kung paano siya magsasalita nang hindi nakakatawa. Sa kabilang panig tahimik lang si Tata Bendoy na nakaupo. Hindi lumalapit pero hindi rin umaalis. Katabi niya si Sarko. Nakatayo at nakatitig sa mga bituin. Walang nagsasalita pero hindi rin mabigat ang hangin. Sinasamantala ang kapayapaan ng lugar. Sa hindi kalayuan mula sa masukal na daan, may mabilis na yabag. Lumitaw si Kaiya. Hawak-hawak ang kamay ng batang lalaki. Gising na ang apo ko. Wala nang sakit. Maraming salamat sa inyo. Tumakbo ang bata papunta kay Lolo Simeon. Niyakap siya upang magpasalamat. Hindi ako nagpagaling sa kanya, kung hindi ang amang may likha. Lumapit si Bendoy. Wala na ang yabang sa sarili. Bitbit niya ang isang maliit na supot na yari sa dahon. May laman na pinatuyong halamang gamot at asin. Para sa bata, gamitin kapag naramdaman mong nanlalamig uli ang kalooban. Tumingin si Kaiya kay Lolo Simeon. Humingi ng pahintulot. Tumangulang si Simeon, kaya maingat na tinanggap ni Kaiya ang binigay ni Bendoy. Wala nang sinabi pa, pero tinignan ng dalawang matanda. Malinaw ang paywatig. Natapos na ang dating yugto. May panibagong simula ng umuusbong. Tumayo si Bendoy at muling tumingin sa paligid. Matagal siyang natahimik bago nagsalita. Babalik muna ako sa aking pinanggalingan. Hindi ba ako handa? Pero handa na akong huminto sa dating pagkatao. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili kaagad. Paminsan, sapat na ako nung kaya mong ibigay sa ngayon. Tumalikod si Bendoy at nagsimulang maglakad. Sumunod naman si Sarko. Hindi masigla pero hindi rin nagrereklamo. Sa huling pagkakataon, lumingon si Sarko.
Hindi ako sanay sa ganito pero salamat. Hindi ako marunong tumanggap ng bulaklak. Pero maraming salamat talaga. Walang anuman, kaibigan. Matapos ng kaganapan, ang mutya ng pulang alitaptap ay bumalik sa kamay ng matanda. Hindi na kumikislap, pero mainit sa palad. Nakakapagod pala, Lolo. Ang daming laban. Lahat naman tayo may dinadaan ng laban eh. Kailangan mo nga lang matuto. Ay, simula ngayon, hindi na ako sasagot kagad. Yan ang malaking himala. Matapos ng kaganapan, nagpatuloy ang normal na buhay ni Lolo Simeon. Tinutulungan ang lahat ng nangangailangan. Tuwing hapon nakikita siyang tahimik na nakaupo sa harap ng bahay. Pinakikiramdaman ng paligid. Sa bulsa niya palaging naroon ang mutya. Hindi bilang sandata, kundi bilang paalala. At kung sakali man na meron muling manggambala sa lugar, palaging nakahanda si Lolo Simeon. Palagi ding nakaantabay sa kanya ang kaibigang duwende na sulsolero. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rafael. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindoro. Balita ko, malaki daw yung deposito ng ginto sa bagong minahan, pare ah. Sa tingin mo, nakachamba na naman ba tayo? Wika ni Dario. Ayoko magpakasigurado. Kilala mo ang amo natin. Nung nakaraan nga sa Negros, diba? Malaki din yun. Pero halos hindi pa umabot ng 5% yung pinapamahagi niya sa mga kasama natin. Mabuti na lang malapit tayo sa kanya. Kung hindi, baka nagutom na ang pamilya natin. Oo nga eh. Hindi ba nakukonsensya ang taong yun? Alam mo Dario, ang mga taong nakaiga sa pera, walang pake mga yan kahit sa kalam ng sikmura ng iba. Pasalamat ka na lang. Nabibigyan ka ng swerte kahit papano. Pag-uusap ng magkaibigang Dario at Rafael. Parehong nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ng pagmimina. Pagmamay-ari ito ng isang mayamang negosyante. Tapos ng kursong arkeolohiya. Ngunit pinili magtrabaho bilang mananaliksik sa minahan. Dulot ito ng kahirapan. Mula sa pamilya na magsasaka itong si Rafael na ang tanging ikinabubuhay, pagtatanim ng sibuyas. Sapat lang ang kita upang makaraos sila ng buong panahon bago mag-anihan. Minsan ay nakakapangutang pa ang ama dahil sa gastusin sa pag-aaral ng binata. Gayunpaman, iginapang nito si Rafael hanggang sa makapagtapos. At bilang pagpapasalamat sa mga magulang, nang makapagtapos sa pag-aaral, tinanggap nito ang alok ng isang kumpanya na nakabatay sa kanilang probinsya. Sa loob ng 2 taon, nagawa nitong maipagawa ang kanilang tahanan, nabilihan ng kagamitan sa pagsasaka ang ama, at para sa dagdag kita, pinundaran ni Rafael ng maliit na tindahan ang ina. Nadestino sa iba't ibang bahagi ng bansa ang binata, kasama ng kanyang amo na itago na lang natin sa pangalang Lorenzo. Hanggang sa makabalik sa sariling probinsya dahil sa isang malaking proyekto. Nakabili ng lupain ng kanyang amo sa probinsya ng Mindoro. Sa tulong ni Rafael, nalaman nilang may malaking deposito ng mamahaling metal at ginto sa lugar. Kaya naman sumugal ito. Binili ang lupain sa mataas na halaga. Maging ang permiso sa pagmimina, ginawa nila ng paraan. Sinuhulan ang kinauukulan upang magkaroon ng legal na papeles kahit sa ilegal na pamamaraan. Kailangan ng masiyasat ng mabuti ang lugar kung saan tayo magsisimula. Rafael, handa na ba ang grupo mo? Kaming 2 lang ni Dario ang lalakad mo. Ayoko may kasamang iba. Alam mo naman yan, boss, di ba? O na, ikaw na ang bahala.
Mahalaga lang na malaman natin kung saan tayo magsisimula. Ibinigay ni Lorenzo ang mapa ng lupa. Kagad nang umalis sina Dario. Parang gusto ko nang bumalik ah. Napakatarik naman pala ng daan papunta sa lugar. Kung alam ko lang na ganito yung dadaanan, hindi na sana ako sumama. Wala ka din magagawa, kaysa naman hindi ka pasweldohin ni boss. Ay naku kung sabagay. Pero sigurado ka ba? May deposito ng ginto doon sa itaas? Tama ka Dario, at hindi lang sa itaas, kung hindi sa buong lupain. Halika na, hanapin natin ang kuwebang ito. Posibleng may pasukan para makapunta sa aktual na deposito. Napalunok ng laway si Dario dahil mahigit 50 ektarya ang lupaing iyon na sumasakop sa isang buong bundok at sa maliit na pamayanan ng mga katutubong mangyan. Hindi naman kaya tayo magkaroon ng problema sa mga katutubong nakatira sa bahaging to? Tanong ni Dario habang nakaturo sa mapa. Nang mga sandaling iyon, nakatayo sila sa pinakamataas na bahagi. Tanaw mula sa lugar na iyon ang kabuuan ng nasasakupang lupain. Tinignan ni Rafael ang marka sa mapa. Hinanap ito sa paligid. Hindi na halos makita ang tanawin dahil sa kapal ng ulap na bumabalot sa bandang ibaba. Ngunit mabilis na natukoy ni Rafael ang kinaroroonan ng maliit na pamayanan sa pamamagitan ng kanyang kompas. Yan ang aalamin natin. Halika, punta natin ang nayon. Malapit lang yan kung nasaan tayo ngayon. Wika ni Rafael. Ngunit hindi sang-ayon si Dario. Teka lang Rafael. Baka mamaya katayin tayo ng mga yan eh. Huwag na lang kaya. Ano ka ba naman? Anong kakatayin? Hoy Dario, ilang katutubo na ang nakaharap natin. Hindi ba may mga rebelde pa nga? Nadukot pa nga tayo noon sa Kandoni. Ano kinakatakot mo ngayon? Yun na nga. Hanga din ako sa lakas ng lobo pare. Ilang beses na tayong nalagay sa peligro pero hindi ka pa rin tumitigil. Nasaan ba napunta ang atay mo? Bakit naman ako matatakot? Alam mo Dario, may paniniwala ako kasabihan, kapag oras mo na, oras mo na. Kahit ilang batalyon pa ang karapin mo, kung hindi ka pa kukunin na mailikha, walang makakapatay sa'yo. Pero kung panahon mo na, hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Biglang lumipad ang palaso mula sa kung saan. Tumusok ito sa puno. Sinasabi ko na nga ba bumalik na tayo Rafael. Huwag kang maingay. Manatili ka lang sa kinakatayuan mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakagalit nila. Nababaliw ka na ba? Naglalakad na nga lang tayo papasok sa kanilang lugar. Tapos may lumipad pa na ganyan. Paano kaya kung... Hanggang dyan lang kayo. Subukan niyong gumalaw. Ang ikalawang palaso, tatama sa ulo niyo. Inikot ni Rafael ang tingin sa paligid. Hinanap ang kinaroroonan ng pumana. Nakita niya ito na nakatago sa makapal na dayami. Ngunit hindi nagpahalata ang binata na nakita niya ito. Inikot pa ang tingin sa paligid para siguraduhin na wala itong kasama. Nang matiyak na walang ibang tao sa lugar, itinaas ni Rafael ang kamay. Sinabihan si Goryo na sumunod sa ginagawa niya. Itaas mo lang ang kamay mo. Huwag kang gagalaw. Ako nang bahala. Lagi mo naman sinasabi yan Pero wala pa din, napapahamak pa din tayo Nanginginig sa takot si Dario. Halos maihina sa salawal. Ngunit para kay Rafael, karaniwang sitwasyon ang nangyayari. Makailang beses nang nalagay sa panganib ang buhay ng binata dahil sa kanyang trabaho. Kaso nga lang palagi itong nakakalusot. Maya-maya pa, lumabas ang taong pumana sa kanila. Nakita ni Rafael, isa itong binatang katutubo. Matipuno ang katawan na ang tanging suot ay pantalon.
Wala itong damit pang itaas, kaya nakikita ng binata ang mga pilat sa katawan nito. Nagpapatunay na hindi basta-basta ang binatang iyon. Anong ginagawa niyo sa lugar na to? Mga rebelde ba kayo? Nasaan ang mga kasama niyo? Hindi kami mga... Hindi ikaw ang tinatanong ko. Tumahimik ka lang dyan. Mga maangaso siguro kayo. Nasaan ang mga baril niyo? Wala kaming baril at hindi... Alam mo kanina ka pa. Kapag hindi ko sinabing sumagot ka, huwag kang magsasalita. Kung ayaw mong gilitan kita ng liig. Tumangulang si Rafael bilang tugon. Kinapaan sila ng binata at nang mapagtanto na walang dalang sandata ang dalawa, ibinaba nito ang sandata. Anong kailangan nyo? Bakit kayo nandito? Sagot! Ay salamat. Isa akong sentipiko. Nandito kami para suriin ang paligid. Ano ang kailangan nyo sariin? Tinitignan namin kung may makikita ba kaming bakas ng kasaysayan dito. Mula kami sa isang malaking kumpanya na nagmimina. Kailangan kong malaman kung may mga tipak ng kasaysayan ng ating bansa bago namin ituloy ang operasyon. Mga minero. Kayo siguro yung sinasabi ng mga tao sa patag. Pagmamay-ari namin ang kabundukan. Dito namulat ang aming tribo. Kaya umalis na kayo dahil wala kayo mapapala. Magagalit lang sa inyo yung mga espiritong naninirahan sa kuwebang yan. Napatingin si Rafael sa itinuro ng binatang katutubo. Nakita nito ang kuweba sa mapa. Ibig sabihin, talagang may naninirahan sa lugar na yan. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin ang kasaysayan ng bundok na ito? Sinakyan ng binata ang sinasabi ng katutubo para makuha ang loob nito. Nakagad namang pumayag. Hindi ako nakakaalam ng buong kasaysayan, kundi si Apo Elias. Kung gusto nyong marinig ang kwento, sumama kayo sa akin. Pero kailangan kong italya mga kamay nyo. Italia mga kamay. Rafael, ano ba itong pinasok natin? Kumalma ka. Ako nang bahala, sumakay ka na lang. Kung gusto mong makaligtas tayo dito. Huminga ng malalim si Dario at napailing. Ay naku, parang nagsisisi talaga ako. Dapat hindi na ako sumama eh. Magtiwala ka lang. Para ka namang bago ng bago. Habang nag-uusap ang dalawa, itinatali naman ng binata ang kamay ng mga ito gamit ang baging ng nito. Matapos ay hinila ang dalawa papunta sa direksyon ng nayon. Ilang minuto lang ang nakalipas. Narating nila ang maliit na pamayanan. May mga kabataang naglalaro at ilang nakakatandang nag-uumpukan. Nag-uusap sila. Habang ang kababaihan naglilinis ng palay na binabayo at ang mga kalalakian nagkakatay ng kanilang mga nahuling hayop. Naman, sino yung mga kasama mo? Wika ng isa sa mga katutubo. Mga sentipiko daw sila. Pinadala ng isang kumpanya na nagmimina. Ano naman ang kailangan ng mga taong yan? Alam mo na yon. Pero gusto daw nilang makausap si Apo Elias. Nagpapahinga ang apo. Hindi siya maaaring istorbohin. Sabihan mo mga kasama mo mag-intay. At pwede bang kalagan mo sila? Baka isipin ng mga yan nakakatayin natin sila dito. Masama na nga ang trato sa atin ng patag. Huwag mo nang palalain. Sinisiguro ko lang na wala silang gagawin sa akin habang papunta kami dito. Hindi ko sila kilala. Mamaya bigla na lang akong hampasin eh. Sige na, kalagan mo na ang mga yan. Dalin mo dun sa kubong yun oh. Bigyan ng makakain at maiinom. Opo Manong Rene, pasensya na ho kayo. Dinala ni Nomar ang dalawa sa kubong itinuro ng isang katutubo. Hinainan ng makakain. O diba? Hindi naman sila ganong kasama eh. Mukhang masarap ang kamoting kahoy na to ah. Wika ni Rafael. Sabay dampot ng isang perasong kamote.
Nang makagat ito, nagkunwaring nalasa ng binata para asarin si Dario. Rafael, tinamaan ng lintik. Sinasabi ko na nga ba gumising ka. Napaka-nervyoso mo talaga. Biro lang. Kumain ka na. Walang laso ng kamote, ang sarap-sarap nga eh. Talagang baliw ka. Ulitin mo pa yan. Tutuluyan na kita. Habang kumakain ang dalawa, kinakausap naman na mga kasama ang binatang nagdala sa kanila. Panay ang lingon nito kay Rafael habang may kung anong tinuturo sa paligid. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Nomar. Nomar ang pangalan mo, hindi ba? Pwede bang malaman kung ano ang pinag-uusapan nyo? Wala naman. Ipinapaliwanag ko lang sa kanila kung saan ko kayo nakita. Halika na. Mukhang gising na si Apo Elias. Lumabas ng kubo ang mga ito. Nagpunta sa isang katabing dampa. Doon ay nakita nila ang isang matandang katutubo na halos sumasayad na sa lupa ang balbas at puting buhok. Anong kailangan ng mga tagapatag sa aming kabundukan? Naparito po kami para siyasatin ang paligid. Kung meron kaming tatamaang mga pamayanan at mga lugar na maaaring magtala ng kasaysayan ng bansa. Kasaysayan ng bansa. Ang dinig ko kay Nomar, nagtatrabaho kayo sa isang malaking kumpanya ng minahan. Hindi kaya dahil sa ginto kung bakit kayo nandito? Yun po ang trabaho namin. Pero bago kami maghukay, sinisiguro muna ng aming amo na wala kaming matatamaang mga tao o lugar na mahalaga sa kanilang kultura. Ang buong kabundukang ito, aming tahanan, at sa paligid, may mga makasaysayang lugar, gaya ng libingan ng aming mga ninuno at kuweba kung saan naglalagi ang bantay ng kagubatan, kaya hindi nyo ito maaaring galawin. Yan po ang gusto kong malaman, Tatang. Maaari po ba kaming magpunta sa kuwebang sinasabi nyo? Dumaan po kami doon kanina, pero mas inuna namin ang puntahan kayo para humingi ng permiso. Gaya nga ng sinabi nyo, kayo pa rin ang naunang naninirahan sa lugar. Pasensya na, pero hindi ko maaaring pahintulutan ng kailingan mo, binata. Kapahamakan ang hanap mo. Umalis na kayo, nang sa ganun walang kaguluhang mangyari. Tugon ng matanda. Nanlumo si Rafael sa sinabi nito. Kahit gaano pa kalakas ang pagnanais niyang puntahan ang sinasabing kuweba, wala siyang magagawa dahil sa mga oras na yon. Bantay sarado ng mga katutubong mangyan ang lugar. Walang nagawa ang dalawa kung hindi bumalik sa kapatagan at sabihin sa amo ang nangyari. Ano ba naman kayo? Nabili natin ang lupaing ito. Walang magagawa mga katutubo kung papaalisin natin sila. Sa ayaw at sa gusto ng mga yan, magsisimula ang operasyon. Magkakagulo kung itutuloy mo ang pagbimina, lalo na sa bahaging ito ng kabundukan. Protektado nila ang lugar na yan. Libingan ng mga ninuno nila ang kuwebang pasukan papunta sa aktwal na deposito. Nakasaad din sa kontrata na hindi tayo maaaring gumalaw ng anumang may kaugnayan sa kasaysayan. Pera lang ang katapat niyan, Rafael. Marami ako noon, kaya kumilos na kayo. Sa susunod na araw, sisimulan natin ang paglilinis ng daanan. Napailing na lang si Rafael. Wala itong magawa kung hindi ang sumunod sa utos ng amo. Nang sumunod na araw, nagdatingan ang malalaking truck at kagamitan sa paghukay. Sinimulan ang pagtibag sa kabundukan upang makagawa ng daanan para sa mga sasakyang maghahakot ng hinukay na bato at lupa. Dadalhin nito pababa ng bayan. Nang mga oras na yon, nakaupo si Rafael sa kanyang sasakyan. May napadaang matanda.
Dali-dali itong bumaba para pigilan sa pagtuloy dahil delikado ang daan. Tatang, saan po kayo pupunta? Wala na pong daan dyan, delikado. Baka gumuho yung lupa, matabunan kayo. Sinong nagsabi? Kayo? Bata pa lang ako. Dumadaan na ako sa lugar na ito. Paakyat at pababa ng kabundukan. Dito na ako tumanda. Kaya wag mo kong sabihan na mali ang daan ko. Hindi naman po sa ganun, tatang. Ang sinasabi ko lang, sarado na po ang lugar na ito. Kailangan nyo maghanap ng ibang madadaanan. Delikado po kasi. Delikado. Hindi ba mas mapanganib ang ginagawa niyong paghukay? Nananahimik ang kabundukang ito. Ginagambala niyo ang mga nakatira. Wala naman pong bahay sa bahaging ito, Manong eh. Kayo lang po ang taong nakita kong dumadaan ngayon. Teka, saan po ba banda yung bahay nyo nang maiatid ko na kayo? Nakikita mo ba ang kwebang yon? Doon ako nakatira. Ngayon sabihin mo sa akin, meron bang ibang daanan papunta doon? Napagtanto ni Rafael. Wala ngang daan papunta sa kuweba. Hinarangan na ito ng malalaking bato. At kasalukuyang naglalagay ng mga pampasabog ang mga tauhan ni Lorenzo para tibagin ang bahaging iyon ng kabundukan. Yan nga ang gusto kong sabihin sa inyo, tatang. Hindi na po kayo maaaring tumuloy dahil sira na ang daanan. Naglalagay ng pampasabog ang mga tauhan ko para tibagin ang malalaking bato. Ay nako, kapag pera nga naman, ang mga tao handang sirain ang lahat. Wika ng matanda sabay lakad palayo. Biglang tumunog ang alarma na hudyat ng pagsabog. Napatingin si Rafael sa tinitibag na kabundukan. Muling nilingon ng matanda, ngunit wala na ito sa kanyang kinakatayuan. Naloko na. Saan kaya nagpunta yung matandang yun? Wika ni Rafael sa sarili habang iniikot ang tingin sa paligid. Hindi na nito nakita ang matanda. Akmang lalakad na sana nang biglang sumabog ang gilid ng kabundukan, dahilan para lumikha ng mahinang pagyanig at gumuho ang lupa. Tumambad sa binata ang malaking butas na tila karugtong ng kuweba sa bandang itaas. Nawala na sa isip na Rafael ang matanda. Dali-dali itong bumaba ng bayan para ibalita kay Lorenzo ang kanilang natuklasan. Magaling. Tama lang ang iniisip ko. Sabihan mo mga taong linisin na ang paligid. Gumawa ng daan papasok. Sisimulan na natin ang pagmimina. Hinanda ng mga tauhan ang kagamitan sa paghukay. Maging ang ilang ilaw ay kasama na rin. Hapon na ng mga sandaling iyon, kaya medyo madilim sa paligid. Gamit ang mga generator, pinailawan nila ang lugar. Tuloy-tuloy ang paghukay hanggang sa makagawa ang mga ito ng malawak na daanan papasok sa loob ng kuweba. Naroon si Lorenzo ng mga oras na yun. Hindi mabura ang ngiti nito sa muka nang makita ang ilang palatandaan ng ginto mula sa mga perasong natibag sa bundok. Hindi masasayang ang pagod at pera ko sa lugar na ito, Rafael. Yan ang siguradong mangyayari. Sabihan ng mga tao, magpahinga na muna. Bukas natin itutuloy ang paghukay. Siguraduhin walang makakapasok sa lugar. Mas maganda siguro, manatili kayo ni Dario dito. Nang sa ganon may magbabantay sa mga tauhan natin. Mahirap na, baka malusutan tayo. Ako na ang bahala. Kukuha lang ako ng mga kailangan sa bayan at babalik din kagad. Ipapaiwan ko na lang muna si Dario upang tignan ang mga nagtatrabaho. Tugon ni Rafael. Sumabay ito sa amo pababa ng kabundukan. Nang makarating sa kapatagan,
Kinuha lang nito ang ilang kagamitan. Bumalik na rin sa minahan. Habang nasa daan, tumirik ang sinasakyan ng binata. Ano ba naman yan? Bakit ngayon ka pa talaga nagloko? Wala pa namang tao dito. Ang layo ko pa sa bayan, no? Wika ni Rafael habang tinitignan ang makina ng sasakyan. Halos mapatalon sa gulat si Rafael nang biglang may nagsalita sa kanyang tabi. Oh, mukhang may sira ang sasakyan mo. Anak ng tatang naman, bakit bigla ka nalang sumusulpot? Pasensya ka na kung nagulat kita. Napadaan ako eh. Nakita kitang huminto. Nagtaka si Rafael. Wala itong napansin na naglalakad sa gilid ng kalsada bago pa tumirik ang sasakyan. Saan po kayo nanggaling, tatang? Wala naman akong nakitang tao kanina. Tumawa ang matanda. Tinapik siya sa balikat. Biglang nakaramdam ng pagbigat ng katawan ng binata hanggang sa nawalan ito ng malay. Ilang minuto nagising ang binata. Napansing nasa loob siya ng kuweba na tanging sulo ang nagsisilbing ilaw. Gising ka na pala. Pasensya ka na sa bahay ko ha. Eto, higupin mo muna ng may masbasang ka. Sasakit ang ulo mo dahil sa tigalpong binato ko sa'yo. Wika ng matanda habang inaabot ang isang tasa ng mainit na inumin. Marahang hinigop na Rafael ang laman nito. Biglang nakaramdam ng unti-unting paglakas ang katawan. Nasaan po ako, Manong? At saka paano po ako nakarating dito? Kusa kang pumunta dito, bata. Hindi mo ba naaalala? Ang huling natatandaan ko, tumirik yung sasakyan ko sa gitna ng daan. Tapos dumating kayo eh. Nawalan ako ng malay. Yun lang o. Ganon nga nangyari. Kaya ka nakarating dito. Hindi ko po kayo maintindihan. Ano po bang ibig niyong sabihin? Halika, may ipapakita ko sa'yo. Naglakad ang matanda papunta sa bukana ng kuweba. Itinuro kay Rafael ang lugar kung saan sila magmimina. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang sariling katawan na nakahandusay sa lupa habang pinapaligiran ng mga tauhan. Anong ginagawa ko dito? Bakit naroon ang katawan ko? Leche, ang gulo. Maupo ka. Subukan mong huminahon para maunawaan mo ang mga sasabihin ko. Wika ng matanda. Huminga ng malalim si Rafael at naupo sa isang bato. Tumabi sa kanya ang matanda. Laking gulat ng binata dahil biglang lumitaw sa kamay nito ang isang tungkod na gawa sa kahoy. May 5 nagliliwanag na bato na nakabaon sa pinakatuktok ng tungkod. Sa isip-isip ng binata, isa itong panaginip. Kaya naman pilit niyang kinukurot ang sarili upang magising sa panaginip na iyon. Itigil mo yung ginagawa mo. Ang sabi ko, huminahon ka. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ang lugar na ito ay sagrado, sangtuaryo ng mga kaluluwang namayapa, at ako si Kong, ang tagapangalaga ng buong kabundukan. Kalokohan ba to, Manong? Gusto ko nang makabalik. Wala akong panahon para sa mga ganitong bagay. Wala ka bang panahon o natatakot ka lang? Biglang natahimik ang binata dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng matanda. Sinasabi ko na nga ba, takot ka lang sa mga nangyayari dahil unang beses ito para sa'yo. Pasensya na, pero kailangan kong gawin ang bagay na ito para matauhan ka sa mali niyong ginagawa. Oo, natatakot ako. Sino ang hindi matatakot na humiwalay ang kaluluwa sa katawan?
Diwa mo lang ang pinalabas ko. Ang kaluluwa mo nasa katawan mo eh. Hindi ko yon maaaring manipulahin dahil ang espiritu, isang banal na elemento at hindi hawak ng tungkod na ito ang bagay na yon. Bakit mo ko dinala dito? Didiretsuhin na kita. Dahil sa palagay ko ikaw lang ang tanging makakaunawa sa lahat. Ang lugar na ito ay sagrado. Kanlungan ng mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa mga nagdaang karahasan ng pangaalipin at pangaapi. Sa oras na sirain niyo ang kuweba, mawawala ang selyong nakabalot sa lugar at kusang kakawala ang mga kaluluwa. May kakayahan silang sumanib sa tao at maaaring maging dahilan ng mas malaking kaguluhan. Sinasabi ko na nga ba? Manong, ano bang tinitira mo dito? Seryoso ang sinasabi ko, bata. Kaya kita dinala sa lugar para balaan sa maaaring mangyari. Nasa sayo kung papakinggan mo ko o hindi. Pag-uusap ng dalawa. Tinapik ng matanda ang balikat na Rafael. Laking gulat ng binata. Nakabalik na ito sa minahan. Maging ang mga tauhan. Nagulat nang bigla itong magising. Anong nangyari sa'yo, Rafael? Sino yung umatake sa'yo sa daan? Wala ka nang malay nang makita ng mga tauhan natin eh. Hindi ko rin alam, Dario. Siguro napagod lang ako ng gusto kanina. Sige na, magpahinga na kayo. Ayos lang ako. O sige. Gumawa na ako ng tolda para sa'yo. Magpahinga ka na din ha. Bukas, maaga na naman tayong aarangkada. Habang nakahiga sa duyan, pilit na iniisip na Rafael ang sinabi ng matanda. Kinabukasan nagpaalam ito kay Dario na aalis. Ngunit hindi sinabi. Pupuntahan niya si Mang Elias sa nayon ng mga katutubo. Inaasahan nitong magagalit ang matanda dahil sa kabila ng pagtutol ng mga katutubo, ipinagpatuloy nila ang pagmimina. Sa bukana pa lang ng nayon, sinalubong na ito ng mga tao para itaboy. May ilan pang nagbato ng mga sibat. Itigil nyo yan! Hindi tayo marahas na tao. Hayaan mo siyang makapasok para maipaliwanag ang kanyang panig. Yan po ang sadya ko dito. Pero bago ang lahat, nais kong humingi ng kapatawaran. Dahil sa kabila ng pagtutol nyo, ipinagpatuloy pa rin ng amo ko ang pagbimina. Pasensya na ho. Wala akong magawa eh. Pumasok ka, binata. Sa loob tayo mag-usap. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Dapat noon palang tinuluyan na kita eh. Nomar, tumigil ka. Hindi mo ba nauunawaan? Binabayaran lang ang taong ito para gawin ang kanyang trabaho. Alam kong mahalaga ang sadya mo. Kaya sabihin mo sa akin ang gumugulo sa isipan mo. Kilala niyo po ba si Tandang Ikong? Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nang marinig ang pangalan, tumayo ito at may kinuhang aklat. Si Amang Ikong ba ang tinutukoy mo? Ang ermitanyong may hawak ng tungkod na may 5 bertud. Oo, kilala ko ang matandang yon. Sino ang hindi makakakilala sa isang makapangyariang ermitanyo na nagbabantay sa kuweba ng mga kaluluwa? Teka, paano mong nalaman ang tungkol sa kanya? Nakapag-usap kami kagabi. May kung ano siyang ginawa sa akin para mapunta sa kuwebang tinitirahan niya. Doon niya ipinaliwanag ang lahat eh. Siya Mang Ikong ang tagapagbantay ng kuwebang gusto niyong pasukin. Kung nakausap mo siya, siguro naman, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang lahat. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito. Gusto ko malaman kung totoo ang mga sinasabi niya. Kaya tinawag na kuweba ng mga kaluluwa ang yungib na yon. Dahil doon nakakulong ang mga hindi matahimik na espiritong namatay. Dala ng karahasan. Mapagigante ang mga yon. Marami nang nasalanta. Kaya ikinulong sila ni Mang Ikong sa kuweba
gamit ang kapangyarihan ng kanyang tungkod. May hawak nga siyang tungkod. Pero ilang beses niyang sinabi sa akin na hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan ng mga kaluluwa. Hindi saklaw ng tungkod ang mga kaluluwa. Ngunit may kapangyarihan nito na ikulong sila. Nagtataglay ng 5 bertudang tungkod na yon. Bawat isa, sumasagisag sa mga elemento ng mundo. Hangin, tubig, apoy, lupa, at ang panglima, kaluluwa o espiritu. Kahit hawak nito ang bertud ng kaluluwa, hindi pa rin niya maaaring utusan ng mga ito dahil hindi niya pagmamay-ari. Yun pala ang ibig niyang sabihin. Pero bakit ikinulong sa kuweba ang mga kaluluwa? Hindi lang mga kaluluwa ang nakakulong sa lugar na yon, kundi maging si Amang Ikong. Bakit naman siya ikukulong? Mahabang kwento. Pero kung handa kang makinig, isasalaysay ko sa iyo ang buong pangyayari. Maraming taon na nakakaraan. Aatras tayo ng maraming taon. Nang mga panong ito kilala sa bayan bilang mahusay na manggagamot si Amang Ikong. Marami ang humahanga at naniniwala sa kanya dahil karamihan sa mga may sakit na lumalapit ay gumagaling. Mataas ang kaalaman ng matanda pagdating sa lihim na karunungan. Lalo pa itong pinag-ibayo nang tahakin niya ang landas ng pagiging ermitanyo. Ilang taon ding nawala si Ikong. Marami ang mga taong nadismaya. Bigla itong naglaho. Nang magbalik ang manggagamot, isang pasyente ang lumapit sa kanya. Malala ang kalagayan nito. Alam ng matanda na wala na itong pag-asa. Ngunit sinikap ni Ikong na matulungan ang pasyente. Sa kasamaang palad sa kalagitnaan ng panggagamot, binawian ng buhay ang pasyente dahil mataas ang kaalaman. Ginamit nito ang pinagbabawal na karunungan. Yon ay ang pagbuhay ng mga namatay. Gamit ang 5 bertud, tinawag ang pagbabalik ng kaluluwa ng pasyente sa pilitang pinasanib sa sariling katawan. Nagawa niyang buhayin ang pasyente, kaso nga lang iba ang epekto. Ilang araw ang nakalipas, bumalik sa kanya ang mga kaanak kasama ang pasyente. Nagulat ang matanda. Punong-puno ng putik ang bunganga ng pasyente na itago na lang natin sa pangalang Carlos. Anong nangyari sa kanya? Bakit ganyan ang itsura ng iyong asawa? Yan ang gusto kong itanong sa inyo, Tandang Ikong. Anong ginawa mo sa asawa ko? Bakit siya kumakain ng lupa? Galit na galit ang asawa ni Carlos. Ayon dito, 1 linggo matapos ang gamutan, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang asawa. Madalas na nakadapa sa lupa ang Ginoo. Tila naghukay. Isang araw nga, natagpuan nila na kumakain ito ng putik. Ito ang kabayaran ng muli kong pagbuhay sa kanya. Nagawa kong ikulong ang kaluluwa sa katawang lupa ng asawa mo. Ngunit sadyang tinatawag na ng kamatayan ng kanyang katawan. Binalaan ko kayo bago pa ako magsimulang manggamot na maaaring may mangyaring hindi maganda. Tumulong lang ako. Sinunod ko kung anong nais mong mangyari, kaya wag mo kong sisihin. Nagtiwala ako sa iyo, Tatang Ikong. Pero nung ginawa mo, naging halimaw yung asawa ko. Hindi halimaw ang asawa mo, Melba. Kailangan mo na siyang pakawalan dahil nais na ng katawang lupa niya ang magpahinga. Hindi ako papayag. Ayoko mamatay ang asawa ko. Kung may isang bagay tayong hindi pwedeng pigilan, yun ay kamatayan. Patawad, Melba, pero wala na ako magagawa. Dahil sa kaganapan, unti-unting nawala ang kumpiyansa ng tao kay Ikong. Hanggang sa ipinagtabuyan nito palabas ng sariling baryo, muling nawala ang matanda.
Ngunit lingid sa kalaman ng mga tao, nasa kabundukan lang ito. Patuloy silang binabantayan, palihim na tumutulong sa mga nangangailangan. Dumating ang isang malaking sakuna. Sumiklab ang digmaan laban sa mga nananakop na dayuhan. Marami ang namatay. At matapos ang mahabang panahon, nagmistulang sementeryo ang dating masiglang baryo. Nagawang makaligtas ni Ikong mula sa kaguluhan, ngunit nasawi ang lahat ng mga kababaryo. Sinisisi nito ang sarili dahil ng mga panahon na kailangan siya ng mga tao, wala ang matanda. Habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon. Naging kanlungan ng mga mapagiganting kaluluwa ang baryo. Walang sino man ang nakakapasok at nakakalabas ng buhay. Marami ang napapahamak sa tuwing magdadaan sa baryong iyon. Kaya bilang pagtubos sa sariling kasalanan, muling ginamit ni Ikong ang kapangyarihan ng 5 bertud upang ikulong sa isang yungib ang daang-daang kaluluwa at upang masigurado ang kaligtasan ng lahat. Sinumpa ng matanda ang kanyang sarili na hindi mamamatay hanggat hindi napapatawid sa kabilang buhay ang mga nakulong na espiritu. Balik tayo sa kasalukuyan. Mapait pala ang pinagdaanan ni Amang Ikong. Hindi ko siya masisisi kung bakit gano'n na lang ang pagtutol niya sa ginagawa namin. Tama ka. Masakit ang nangyari kay Ikong. Bagay na nauunawaan naming mga katutubo. Kaya pilit naming inaalagaan ng lugar na ito bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabayanihan ng ermitanyong yon. Pag-uusap ng dalawa. Dito na naunawaan ni Rafael ang lahat. Matapos ang pakikipag-usap kay Mang Elias, bumalik ito sa bayan upang kausapin ang amo. Ipatigil mo ang pagmimina sa kabundukan, Lorenzo. Masyadong delikado. Maaaring gumuho ang bundok at matabunan ng bayan. Nasimulan na natin, Rafael. Ngayong kapahihinto. Tignan mo ang bulto ng mga batong may ginto. Mamahaling bato. Tonelada ang nakuha natin. Milyon ang halaga niyan. Bilyon pa ang nakaimbak sa loob. Hindi pa tayo nangangalahati. Kaya wag mo kong artiyan na parang may malasakit ka sa kalikasan. Alam kong ugali mo, Rafael. Pera lang ang dahilan kung bakit ka nandito. Mali ka, Lorenzo. Hindi lang pera ang dahilan. Kung hindi propesyon, ito ang pangarap ko. Pero hindi sa ganitong paraan ko gustong tuparin. Hindi lang isang tao ang maaapakan natin at mapapahamak. Pagmasdan mo ang kinaroroonan ng bayan, paalang ng bundok ang kinalalagyan nito. Sa oras na bumuhos ang malakas na ulan, guguho ang bahaging nakarap sa atin at siguradong sa bayan babagsak. Kaya nga bilisan niyo ang pag-ukay dahil ayokong abutan tayo ng tag-ulan. Ayokong ako ang sisihin sa pagkamatay ng maraming tao. Kahit kailan talaga, wala kang puso, Lorenzo. Kayamanan lang ang pinahahalagahan mo. Pera lang ang importante sa'yo. Ipokrito ka, Rafael. Sabihin mo yan sa mga taong hindi ka kilala. Dahil ako, alam na alam ko ang bituka mo. Wala kang pinagkaiba sa akin. Aminin ko totoo ang sinabi mo. Minsan ko hinangad na yumaman, pero hindi sa ganitong paraan. Pasensya na, Lorenzo. Ngunit labas ako sa anumang gulong pinapasok mo. Damay ka na, Rafael. Baka nakalimutan mo. Ikaw ang nag-aproba ng pagbimina. Nakapirma ka sa mga dokumento. At sisiguraduhin ko na ikaw ang madidiin kung sakaling magkaroon ng aberya. Dahil sa sinabi ni Lorenzo, hindi napigilan ni Dario ang sarili. Sinuntok niya ito at nagulat si Rafael dahil naroon pala ang kaibigan. Talagang walang yakang tao ka, no? Ilang pamilya at baryo na ang nasa lanta sa kasakiman mo. Alam mo ba ang bagay na yon? Siyempre hindi. Wala ka namang pakialam eh.
Noon ayoko maniwala sa mga naririnig ko. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit galit na galit sa'yo mga tao dito sa lugar namin. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng maraming tao dahil sa pagkalason. Anong sinasabi mo? Anong pagkalason? Humahalo sa tubig inumin ang kemikal na ginagamit mo sa pagmimina. Hindi deposito ng ginto ang nasa ilalim ng kuweba kung hindi bukal na pinagkukunan ng tubig inumin ng mga tao dito sa bayan. Wika ni Dario, sabay bato ng papeles. Hindi sinasadyang naiabot ang mga ito kay Dario ng isang kawani ng kagawaran ng kalusugan. Noong nakaraang araw, nagsagawa sila ng inspeksyon sa lugar at napag-alaman na ang sanhi ng pagkalason mula sa kemikal na kung tawagin ay mercury. Sa mga hindi nakakalam, isa itong uri ng kemikal o malambot na metal natutunaw sa temperatura ng katawan ng tao. Ginagamit ito para pagbukirin ang ginto sa lupang dinidikitan. At sa oras na umalo sa pagkain o inumin, maaaring magdulot ng pagkalason na kadalasang nauuwi sa kamatayan. Kaso nga lang kahit ano pa ang sabihin ng dalawa, baliwala kay Lorenzo. Nagawa pa nitong tumawa, punitin ang papel na ibinigay ni Dario. Gaya ng sinabi ko, marami akong pera at kaya kong tapalan ang mga mata ng batas upang maabsuelto. Kayo, anong magagawa niyo? Tignan natin kung magagamit mo ang pera mo pagdating ng panahon. Tayo na, Dario. Wala na tayong papel dito. Tandaan mo, Rafael, kahit saan ka magpunta, damay ka na sa gulong ito. Matapos ang pag-uusap, dali-daling bumalik si Rafael sa nayon ng mga katutubo. Sinabi ang kaganapan. Walang kaluluwa ang amo niyo. Siguradong isusumpa siya ng mga espirito sa kagubatan. Gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo, Manong Elias. Dahil sa kabila ng pagtutol nyo, hinayaan kong ipagpatuloy ang pagmimina. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Nabulagan ka sa maling paniniwala. Naging bunga lang ito ng maling desisyon. Ang kailangan nating gawin, ang maagapan ng paparating na sakuna. Kailangan kong makausap si Amang Ikong. Magbabaka sakali ako may magagawa siya. Sino si Amang Ikong? Basta magtiwala ka lang. Maiwan ka dito. Tulungan mo si Namang Elias sa kung ano man ang mga gagawin. Dali-daling umalis ang binata, papunta doon sa yungib kung nasaan si Amang Ikong. Nakita niya ang matanda na nakatayo sa bunganga ng kuweba habang pinagmamasdan ang mga makinaryang patuloy sa operasyon sa paghakot ng natibag na lupa. Napakasakit sa tenga ng ingay ng ginigiling na bato. Kailan ba titigil ang pagmimina? Hindi po hihinto si Lorenzo hanggat hindi siya napapatikim ng matinding leksyon. Patawad po kung hindi ako nakinig sa inyo. Ngayon napagtanto ko kung ano ang aking pagkakamali. Sa wakas, nagising ka. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. Pigilan po ninyo si Lorenzo bago pa masira ang lahat. Alam ko na meron kang kakayahan na gawin ang bagay na yon. Narinig ko ang kwento nyo. Naniniwala ako. Hulaan ko. Ang matandang pinuno ng mga mangyan na nagsabi sa'yo, hindi ba? Opo. Si Mang Elias nga nagsabi sa akin. Matabil talaga yung dila na mag-aaral ko. O siya, kumilos na tayo. Mahaba pa ang araw para sa atin. Matapos ang pag-uusap, bumaba si na Rafael sa minhan. Nakita ni Lorenzo ang binata na kasama si Amang Ikong. Wala itong alam sa kakayahan ng matanda, kaya ininsulto niya ito.
Yan ba ang magiging padrino mo? Anong magagawa niyan? Kaya ka bang iligtas ang matanda sa pagkakakulong? Hindi ko tatakasan ang kasalanan ko. Hindi niya ako kayang iligtas sa batas. Pero kaya niyang iligtas ang buong bayan mula sa pagkawasak dahil sa mga gahamang kagaya mo. Ano ba siya, Diyos? Diwata? Nagpapatawa ka. Huwag mong sayangin ang oras ko. Tama nga naman. Hindi mo dapat sayangin ang nalalabing oras mo sa mundong ito. Anong sinasabi mo, tanda? Ang sabi ko, masyado kang mabunganga. Ikinumpas ng matanda ang hawak na tungkod. Nagliparan ang malalaking trak na kargado ng lupa, maging ang malalaking bato. Nagulat si Lorenzo sa nangyari. Nagtakbuhan ang mga tao nang makita ang kaganapan. Lalo pang nataranta ang lahat nang itusok ni Mang Ikong ang tungkod sa lupa dahil lumikha ito ng malakas na pagyanig. Nagliparan ang mga bato, tumama sa malaking makina na ginagamit sa pagbimina. Napasigaw sa sobrang galit si Lorenzo. Hindi ito makapaniwala na may ganong kakayahan ng matanda. Ngayon, Lorenzo, alam mo na kung ano ang kayang gawin ng padrino ko. May sa demonyong matandang yan. Ikaw naman, Rafael, walang yaka. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa pera ko, wala ka sa kinalalagyan mo. Hindi yun dahil sa pera mo, kundi dahil sa pagsisikap ko. Nagkamali ako ng taong sinamahan at pinagsisisihan ko ang bagay na yun. Maraming buhay ang nawala dahil sa kasakiman mo. Kung ano ang inutang, yun din ang magiging kabayaran. Nilingon ni Rafael si Amang Ikong. Nakita na itinaas ang tungkod. Biglang nilamon ng lupa si Lorenzo hanggang sa tuluyan nitong naglaho. Unti-unting humupa ang alikabok at huminahon ang paligid. Sa wakas, natapos na rin ang kaguluhan. Hindi pa tapos. Tignan mo ang kalangitan. Paparating ang malakas na ulan. Kailangan nating umalis dito kung ayaw mong matabunan. Dali-daling umalis ang dalawa sa lugar. Sakto lang na nakarating sila sa mataas na bahagi. Rumagasa ang magkahalong putik at tubig pababa ng kabundukan. Papunta sa bayan ng Baha. Huli na para ilikas sa mga tao. Huli na para ilikas sa mga tao. Pero hindi pa uli para pigilan ang daluyong na yan. Nakalimutan mo yata ang kwento sa'yo ni Elias. Itinaas ni Ikong ang kanyang tungkod. Nag-usal ng mga inkantasyon. Ilang beses niya itong inulit. Laking gulat ni Rafael dahil unti-unting lumihis ang baha papunta sa ilog. Ibang klase. Parang nanonood ako ng pelikula. Hindi lang yan ang kayang gawin ng tungkod na ito. Manood ka! Muling ikinumpas ng matanda ang tungkod. Isa-isang nagsipagtubo ang mga puno doon sa nakalbong bahagi ng gubat. Ngunit lingid sa kalaman ni Rafael na may mas malaking problema pa silang kinakarap. Habang nakaupo ang dalawa sa harap ng yungib, umalingaw-ngaw ang malakas na iyakan. Napatayo si Amang Ikong dahil alam nito kung ano ang pinanggagalingan ng mga boses. Naloko na. Mukhang nabasag ang selyo ng yungib. Anong ibig mong sabihin namang? Makakawala ang mga kaluluwa na ikinulong ko. Hindi ito maaari. Isang beses ko lang maaaring gawin ang ganong ritual. Kaya ko nasabing hindi ko saklaw ang mga espiritu dahil isang beses ko lang sila maaaring utusan. Mukhang magaganap na naman ang nangyari maraming taon na nakakaraan
Ano po maaari nating gawin? Kailangan nilang makatawid sa kabilang buhay. Ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ng tulong ng isang taong may sapat na tapang at kalinisan ng kalooban para hilingin sa mga kaluluwa na tumawid sa kabilang buhay. Alam ng binata na wala siyang magagawa. Dahil daladala nito sa konsensya ang mga nangyari. Napaupo na lang ito habang pinagmamasdan ang buong bayan. Rafael, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo pa hawakan ng tungkod ni Amang Ikong? Kung meron mang may kakayahan dito para humiling ng kapayapaan, yun ay walang iba kung hindi ikaw. Tama si Elias. Lahat naman tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Walang perpektong nilikha ang Diyos. Maging ako ay pinagbabayaran ng kasalanang nagawa ko maraming taon na nakakaraan. Wika ng matanda habang inaabot ang tungkod sa binata. Hinawakan ito ni Rafael at laking gulat niya. Nagliwanag ang ikalimang bato. Isa-isang naglabasan sa bunganga ng yungib ang mga kaluluwa. Nakatayo si Rafael sa harapan ng mga ito habang hawak ang tungkod. Alam kong maraming pagdurusa ang naranasan niyo. Wala ako sa lugar para magsalita. At mas lalong wala akong karapatan na humiling ng kahit ano mula sa inyo. Pero alang-alang sa kapayapaan ng lahat, nabubuhay man o namatay, tumawid na kayo sa kabilang buhay at magpahinga. Tama na ang pagtatanim ng galit sa mga nangyari sa nakaraan. Napagbayaran na ang mga kasalanan. At oras na para bumalik sa inyong pinagmulan. Matapos magsalita ni Rafael, nagliwanag ang mga kaluluwa. Isa-isang naging butil ng liwanag at pumaibabaw. Nakatingala ang lahat habang pinagmamasdan ang napakagandang kaganapan. Ito ay ang pagtawid ng mga kaluluwa sa kabilang buhay. Nawala na ang sumpa ko sa sarili. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Salamat sa iyo, Rafael. Hindi ko akalain na hihingi ako ng tulong sa isang pangkaraniwang tao. Wala pong anuman. Karangalan para sa akin na makatulong. At gaya ng sinabi niyo, ito ang aking paraan para pagbayaran ng kasalanang nagawa. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dahil kailangan ko pang ayusin ang gulo na ginawa ni Lorenzo. Kailangan kong harapin sa batas ang pagkakasala namin. Huwag kang mag-alala. Kaisa mo kaming mga katutubo. Hindi ka namin iiwan sa labang ito. Maraming salamat, Mang Elias. Pasensya na kayo. Maging ang tahimik yung buhay. Nagulo dahil sa ginawa ko. Natural magkakamali tayo. Huwag lang uulitin. Tapos na ang obligasyon ko. Oras na para umalis. Elias, iiwan ko sa iyo ang tungkod. Ingatan mo ito at wag na wag gagamitin sa maling gawain. Salamat sa tiwala, Amang Ikong. Hindi ko po kayo bibikuin. Unti-unting nagliwanag ang katawan ni Amang Ikong. Dahan-dahang sumama sa hangin. Sa wakas, nakapagpahinga na ang kawawang matanda. Ngayong payapa na ang kanyang kaluluwa. Halika na. Marami pa tayong kailangang ayusin. Wika namang Elias. Bago sila tuluyang umalis, itinaas ng matanda ang tungkod. Yumanig ang paligid. Natakpan ang mga hukay na gawa ng pagmimina. Unti-unting tumubo ang mga puno. Nanumbalik sa dati ang anyo ng kagubatan. Hindi makapaniwala si Rafael sa mga nasasaksiyan. Maging si Dario hindi mawari sa sarili kung nananaginip ba o totoo ang nasasaksiyan. Matapos ang kakaibang kaganapan, hinarap ni Rafael ang suliranin ng pamahalaang bayan at sa tulong ng mga katutubong mangyan na tumistigo, napawalang sala si Rafael
Naibalik sa binata ang lisensya bilang arkeologo at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ngayong wala ka na sa pagmimina, anong balak mo? Siguro po ay pagpapatuloy ko ang pagsasaliksik. Magsisimula ako sa lugar na ito. Gusto ko matuklasan ko nung meron dito eh. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong malaman kung ano ang nasa loob ng yungib na yan. Pero syempre, sa paintulot mo. Walang problema. Sasamahan ka din, Umar. Siya ang magiging gabay niyo papasok sa yungib. Kabisado ng batang ito ang pasikot-sikot. Maraming salamat, Manong. Ikaw, Dario, anong balak mo? Siguro, sasama na lang sa'yo. Walang malaking pera dito ha. Hilig ko lang to. Sa palagay mo, hindi pa ba sapat ang mga to? Nanlaki ang mga mata ni Rafael nang ipakita ni Dario ang napakaraming diamante. Teka, saan mo nakuha yan? Naipon ko to nung sinusubukan namin yung loob ng yungib. Natuklasan ko dati palang singawan ng bulkan ng lugar eh. 1,000 taon na'y nakakaraan. Kung ganon, maaaring may matuklasan tayong kakaiba sa loob. Magdadagdag sa kasalukuyang kaalaman natin tungkol sa mundo. Yan ang gusto ko marinig. Ika nga sa kasabihan, minsan ang pangarap ay hindi nangangailangan ng malaking halaga. Nasa tao ito kung paano niya tutuparin ang mga minimithi. Ang sabi nga ng mga taong magtatagumpay, hindi dapat bilangin ang mga bagay na nawala habang naglalakbay ka. Ang mahalaga kung ano ang mapupulot mong aral habang umuusad ka sa buhay na iyong hinahangad. Dahil habang buhay mo tong pangahawakan ang iyong mga karanasan. Sa paglipas ng mga taon nagretiro si Rafael, ngunit ipinagpatuloy ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga libro at artikulo ng mga sikat na magasin sa buong mundo. Hindi lubos inakala ni Rafael na magkakaroon ng ganong karanasan. Nagkaroon ng pagkakataong makilala ang mga kakaibang tao at higit sa lahat, namulat sa katotohanan na hindi kayamanan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa mga katulad ni Rafael, walang silbi ang ginto at pilak. Ang mas mahalaga sa kanila, ang kasaysayan sa likod ng pagkabuo nito. Isang patunay na hindi lahat ng tao ay nasisilaw sa kayamanan. Napagtanto ito ng binata nang minsan niyang makilala ang isang ermitanyo na nagmamay-ari ng isang tungkod na may kapangyarihan ng 5 bertud.